Iklaro ko lang, hindi po advisable na kapag ka-grower stage na yung baboy mo, tapos hindi mo napansin mo ng ilang araw na 2 to 3 days na ayaw pa rin, hindi pa rin ganun kalakas kumain, hindi pa rin magana, hindi po advisable na idiretso. Welcome back to my YouTube channel mga kabagis. Ang topic natin this afternoon pala is ano yung expected natin na nakakain muna tayo ng mais, expected natin na kilo after natin mapakain yung mga biik natin mga kabagis ng pre-starter in 15 days. So yun yung ating topic, but before that kakain muna tayo ng mais. And mga kabagis, kung napadaan lang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-like, comment, and mag-subscribe kayo mga kabagis. Thank you. Yung tanong natin na ilan or mga magkano na yun estimated natin na kilo in 15 days na pakain ng pre-starter na may halong booster feeds sa ating mga biik. Well, depende talaga yan mga kabagis, no? Yung sagot ko dyan is depende, kasi may mga cases na mabili mo yung baboy, mabili mo yung biik mo mga kabagis na katulad nito, 8 kilos lang. So gutom na sila, no? 8 kilos lang to nabili. So after 15 days yan mga kabagis, yung 8 kilos na yan, nasa mga na yan estimate ko mga 13 to 15 kilos na in 15 days. 13 to 15. Ito naman, nabili mo ng 13 kilos in 15 days naman ito. After ng pre-starter with booster feeds, no, nasa estimate ko is 20 kilos. Mga yan, 18 to 20 kilos yung baboy mo. Kapag kaganyan kalaki na 13 kilos pagkabili mo. Napansin nyo pagka-grower na yung mga takot sa tao noon, hindi na takot, no? Kasi malaki na sila. Pero paliguan ko muna mga kabagis, no? Okay. Importante talaga yung paligo. Ayan, sugat na naman siya, oh. Kinagat na naman yan ito. Yung babae takot sa lalaki na puti na baboy, magkagatan sila. Hindi ko kahit hapon nagpapaligo po ako kapag malaki na. So yun, yung sagot ko sa tanong na ilang kilo na dapat ma-achieve sa mga biik na kumakain ng pre-starter with booster feeds after 15 days, depende talaga kung ilang kilo din nakuha ninyo. So may mga biik na mabili mo na mabigat na talaga, like 15 kilos na sila, no? Pagkabili mo, meron ding mga 10 kilo lang, 8 kilos ganyan, katulad ng brown, at saka 13 kilos itong mga puti ko kabili mo. So malaki yung difference mga kabagis. At you can scroll down, no? Makita niyo yung update natin after 15 days. Meron, kasi everyday ko to ina-upload. Meron makita niyo dyan from January 30 nabili ko to. After 15 days, tingnan niyo yung hitsura nila, gaano sila kalaki after 15 days na pakain. Makita nyo naman dyan. So normally mag-a-add lang yan ng mga 5 kilos, 8 kilos, ganyan. 5 to 8 kilos ang ma-add sa baboy mo. For example, 8 kilos yan, itong brown, mag-add ka ng 5 kilos. So nasa mga 13 kilos to 15 kilos sila in 15 days from the time na nabili mo. Ito naman 13 kilos plus 5, so mga 18 to 20 naman yung estimate ko. Estimate lang yan mga kabagis, ha, na ko in 15 days na pakain ng pre-starter with booster feeds. Ayan, estimate ko lang yan.
And iba din yung nasa starter nila, no? Kasi 30 days yung starter eh. At may nagtanong, no, regarding nga sa pagkadating ng baboy niya sa grower feeds. Napansin niya talaga na ayaw kumain ng baboy ng grower feeds, kasi nung hinaluan niya ng something yung pakain, kumain naman daw. Isa kapag ganyan po mga kabagis, 2 to 3 days kasi yung yung na-observe ko na galing starter, i-change mo ng bagong feeds na grower, 2 to 3 days yung yung napansin kong interval na talagang manibago sila at konti lang yung kakainin nila. And that's the reason why kino-convince ko or ina-emphasize ko yung pagbigay ng talbos ng kamote or madre de agua, kasi yan, mga dahon na maraming protina at saka appetizer yan sa mga biik or baboy kapag ganyan. So kung katulad sa atin, di ba, kumakain tayo, hindi tayo mawala ng sausawan, no? May sili, ganyan din yung baboy. So kailangan nila ng appetizer para mabalik yung gana nila sa bagong feeds, kasi bago yung lasa eh. So of course manibago yung baboy mo. At hindi po advisable na iklaro ko lang, hindi po advisable na kapag ka-grower stage na yung baboy mo, tapos hindi mo napansin mo ng ilang araw na 2 to 3 days na hindi pa rin ganun kalakas kumain, hindi pa rin magana, hindi po advisable na idiretso mo sa finisher, kasi ayaw nila sa grower. Kasi may nagtanong, ayaw daw sa grower yung baboy niya, mahinang kumain, okay lang ba daw na direct na sa finisher? Hindi yan kabagis, hindi yan advisable. Sayang yung panahon na sa grower stage na hindi mo napakain ng grower feeds. Ito yung mga dahilan, ito yung mga normal na mga reasons why may mga bansot. Yan, i-emphasize ko yan, may mga bansot. Kasi instead na kakain ng grower or starter feeds sa stage na yan na dapat nilang kainin, ibang feeds na pinapakain natin, ibang stage ng feeds na pinapakain natin. So yun din yung isa sa mga factors why mayroong mga bansot na baboy, kasi hindi natin natupad or nasunod yung stage na dapat sa edad nila, feeds na dapat nilang kainin, stages na feeds na dapat nilang kainin sa tamang edad nila. Okay? So I hope clear tayo dyan. Gutom na. Enak. So yun mga kabagis, no, sayang. Wag ninyong yung kung hindi pa dapat sa stage or sa gulang ng baboy mo yung feeds na dapat ipakain sa stage nila o sa edad nila, wag ninyong ipilit na i-change kaagad, kasi yung natin is hindi kumakain. Maggawa ng paraan para kumain sila ng grower. Kung hindi naman kumakain ng grower, so haluan natin ng pwede nating ihalo kung ano yung gusto nila. Remedyohan lang natin mga kabagis. Wag natin idiretso sa finisher, no? For example din, nagpakain tayo ng starter, ayaw kumain ng starter or mahinang kumain ng starter, diretso natin sa grower. So yun, hindi advisable yun, kasi yung supposed to be na timbang at laki nila sa stage or sa pakain na dapat nilang makain, like grower or starter, hindi nila ma-achieve. At dyan na tayo magka-problema na 2 months, 3 months na
maliit at bansot yung ating mga alaga. Kasi hindi na sunod yung tamang pakain sa tamang edad nila. Ayan. Okay. So 2 months na sila. O, tingnan ninyo mga kabagis. O. In 2 months time, ganyan na kalaki. Again, i-emphasize ko 2 months sila mula pagkabili. Nabili natin to January, technically January 29, pero gabi na kasi, so automatic niya January 30 na yung ano natin. I mean January January 28 ng gabi, so 29 na dapat yung counting natin. So yan, 1 month, 2 months na sila exactly mula pagkabili natin. Yung RIR o kumakain din ng feeds, hindi takot sa baboy. May mga baboy na kumakain na nakahiga, sign yan na hindi naman sa tamad, sign yan mga kabagis na mabigat na yung katawan nila. Hindi na sila makasteady, hindi na makasteady magtayo habang kumakain, mabigat na yung katawan. Dik. Malaki na siya. So ganyan kalaki, pwede na bang ibenta? Pwede na yan ibenta. Supposed to be mga kabagi, 60 plus na yan eh. Pwede ko na sanang ibenta, pero ano ko lang muna, hintay-hintayin natin na mag at least 2.5 to 3 months, no? Pwede ko na itong i-dispose.